Breaking news, dating President Duterte kinasuhan para mapatahimik. Yan ang ating malalaman kaya tumutok lamang po. Bago ang lahat, please like and subscribe para sa iba pang update sa ating bansa. Dahil sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ikinakampanya ang kanyang senatorial slate, patay natin, makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Naghain kanina ng reklamo ang PNP-CIDG sa Department of Justice laban sa dating Pangulo para sa unlawful utterances and inciting to sedition. Alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. PNP-CIDG nagsampa ng kasong kriminal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Pebrero 17, 2025, nagsampa ng kasong kriminal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ni Brigadier General Nicolas Torre III. Ang mga kasong ito ay isinampa sa Department of Justice at kinabibilangan ng unlawful utterances, illegal na mga pahayag, at inciting to sedition, panghihikayat sa sedisyon. Ang mga alegasyong ito ay nag-ugat mula sa mga pahayag ni Duterte, kung saan tila hinihikayat niya ang pananakit sa ilang kasalukuyang senador. Dahil sa kanyang mga kontrobersyal na salita, itinuring ng PNP, CIDG na ito ay isang seryosong banta na maaring magdulot ng kaguluhan o pananakit sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kabila ng pagsasampa ng kaso, maraming taga-suporta ni Duterte ang bumatikos sa hakbang na ito ng PNP, CIDG. Isa sa mga pinakamaingay na tagapagtanggol niya ay ang dating presidential spokesperson na si Salvador Panelo. Sa isang panayam, tinawag niya si Brig. Gen. Nicolas Torre na isang Tower of Ignorance dahil sa umano'y maling interpretasyon ng batas upang madiin si Duterte sa kaso. Ayon kay Panelo, ang dating Pangulo ay kilala sa kanyang matapang na pananalita. Ngunit hindi ito nangangahulugan na may tunay siyang intensyong mag-udyok ng karahasan o sedisyo. Bukod kay Duterte, ang kanyang anak na si Vice Presidente, Sara Duterte, ay kasalukuyang humaharap din sa sarili niyang mga legal na suliranin. Nagsampa rin ng kaso laban sa kanya ang PNP, CIDG, dahil sa mga pahayag niyang may kaugnayan sa isang umano'y assassination plot, balak na pagpatay, laban sa kanya. Isinailalim siya sa investigasyon matapos niyang ipahayag sa publiko na may banta sa kanyang buhay at posibleng may mga tauhan ng gobyerno ang sangkot dito. Ang kasong ito laban kay Duterte ay isa lamang sa maraming hamong kinakaharap ng kanyang pamilya matapos niyang bumaba sa pwesto noong 2022. Matatanda ang maraming grupo, lalo na ang mga human rights organizations, ang nagsusulong na papanagutin siya sa kanyang madugong kampanya kontra droga noong kanyang administrasyon. Bukod sa mga kasong isinampa sa Pilipinas, may mga patuloy ding investigasyon laban sa kanya sa International Criminal Court kaugnay ng libu-libong namatay sa war on drug. Dahil sa mga kasong ito, maraming espekulasyon ang lumalabas na may bahid ng politika ang mga legal na aksyon laban sa pamilya Duterte. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang paraan upang bawasan ang kanilang impluensya, lalo na't may posibilidad na muling tumakbo sa mas mataas na posisyon si Sara Duterte sa 2028 election. Gayunpaman, iginiit ng mga awtoridad na ang pagsasampa ng kaso ay bahagi lamang ng pagsunod sa batas at hindi dapat bigyan ng kulay politika. Sa kabila ng mga batikos, patuloy pa ring pinag-aralan ng EJ ang mga isinampang reklamo laban kay Duterte. Nakatakdang ipatawag ang dating Pangulo upang magbigay ng kanyang formal na pahayag ukol sa mga paratang. Samantala, inaasahang maghahain ang kanyang kampo ng mosyon upang ibasura ang mga kaso laban sa kanya. Habang umiinit ang sitwasyong ito, maraming Pilipino ang nag-aabang kung paano tatakbo ang legal na proseso at kung magdudulot ito ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng pamilya Duterte at ng kasalukuyang administrasyon.